Okay, magandang araw po sa ating mga subscriber at sa ating mga viewers. Sana po ay nasa mabuti kayong kalagayan at kalusugan. So ngayon, ito na po ang ating panibagong job order. Ito ay pag-overhaul ng isang exhaust valve. So ang problema nitong exhaust valve na to, kaya ino-overhaul, ay umabot na siya sa running hours. So, since na ang ating mga engineer ay busy sila, tayo po ay naatasan ng first engineer na mag-overhaul sa isang exhaust valve. So, ito na, nakikita niyo ang isang exhaust valve nakapatong dun sa kanyang safety rack. Okay, tanggalin natin ang 8 pirasong M16 nuts and safety trap. At tanggalin na rin natin ang oil cylinder gamit ang twin block. At tanggalin na rin natin ang O-ring sa air cylinder. At tanggalin natin ang 4 na M8 bolts from the flange locking from the top of the air piston para malibre ang air piston. So tanggalin na natin ang flange nga nasa taas ng air piston upang i-drain na rin natin ang isang safety valve para ma-release yung natitirang hangin na sa loob ng cylinder, upang pagpalo natin ng rubber mallet or wooden hammer ay kayang bumaba ng walang problema ang air piston. At tanggalin na rin natin ang piston gamit ang M8 eye bolts. At i-lift up natin ang valve housing upang ma-clear ang spindle. At tanggalin rin natin ang air cylinder. Kahit kamayin mo, pwede na rin, magaan naman yan. At tanggalin rin natin ang air cylinder at titingnan natin kung ang running surface ay wala bang scratch. At gagamitan natin ng basahan, linisan natin at susukatan natin gamit ang inside micrometer in 4 points and diametrically. Kung wala, di ba nagbago ang kanyang measurement. So tanggalin na natin ang screws at tanggalin na natin ang flange nga nasa taas ng stopping box. At i-remove na natin ang O-ring sa stopping box O-ring. At titingnan natin ang bushing na spindle guide kung mayroon siyang tama or mayroon siyang mga scratch. At i-measure natin ang cylinder gamit ang inside micrometer upang malaman ang tamang sukat. At tatanggalin na natin ang 2 pirasong Allen bolts na empty na sa ilalim ng bottom face or valve seat upang libre siya itaas. Kahit itaas natin ng mga 10 to 20 mm at papaluin natin ng wooden hammer ang valve seat upang ito ay ma-disconnect sa valve housing. Itatabi na natin tong bottom face or valve seat dito sa gilid upang tatanggalin natin ang kanyang O-ring. At linisan ng maigi, i-brush natin upang malinis siya at masusukatan ang mga clearances nito gamit ang template. At ilalagay na natin ang template upang kukunin natin ang clearance ng G3. Ang G3 na to ay sa pamagitan ng template and the O-ring groove. Yan. Tapos, ang panukat dyan ay pillar gauge. Ganon din dito sa G2. Ang G2 naman ay template and the valve seat. So, ang pagitan yan ay sinusukat ng pillar gauge. Dahil dito nalalaman kung ang itong valve seat na to ay pwede pang gamitin at kung mataas na yung clearance niya ay hahasain natin sa Crismarin. At dito na naman tayo sa spindle valve. Ilalagay natin ang template na panukat sa spindle. Ang pagsukat nito ay kailangan 4 points
diametrically at i-record natin lahat ng mga sukat. At dito naman sa bat niya, dito sa bandang puwitan, ay kailangan nating sukatan, may mga points dyan na ABCD hanggang E upang malaman ang spindle kung na burn out na ba. Kung ibig sabihin, kung mauka na yung gitna, ibig sabihin wala na to, hindi na pwede gagamitin. At pagkatapos nyan ay ilalagay lahat ng records. At dito naman sa stem nya ay susukatan natin mula sa taas hanggang 460 mm at 620 mm. Yung pagitan na yon ay susukatan mo in 4 points pa rin. 4 points diametrically ang sukat niyan upang malaman ang itong spindle valve na to ay pwede pang gamitin. Ito po ang channel ng Ships Peter TV. Ako po ay pusong nagpapasalamat kung maklik ninyo ang subscribe button sa baba. At nung itinumba natin yung oil cylinder, ito makikita nito sa gitna, yun ang piston. Yung piston na yan ay pinapalitan natin dyan ang piston ring, at sa gilid naman ito ay pinapalitan natin ng o-ring. Lahat dyan kailangan bago. At ito naman yung air piston. Yung air piston na to ay mayroon siyang seal ring. Kailangan yung seal ring na to ay ibabad sa mainit na tubig na may temperature na 100 degrees upang madali siyang maipasok. Pati yung o-ring din sa gitna ay kailangan bago. At ito naman yung air cylinder, kailangan bago yung o-ring dito sa likod niya, at saka yung sa stopping box kailangan bago lahat yan. At ito naman yung bottom face or valve seat, dito sa taas ay o-ring, sa baba ay tinatawag na seal ring. Yung seal ring na yan ay binababad din sa 100 degrees centigrade at pwede rin yung ibabad nyo doon sa gasket tank. So dito, ito yung spindle guide, boss. Pinalitan to. Napakatigas tong kukunin. Ito yung luma. Kaya napakatigas dahil sa mga carbon na yan, dumidikit na carbon. Pinalitan to dahil maluwag na, nag-blue by na yung gas. So ito yung bago. Ayan. Tapos gumamit ako ng bagong spindle. Bago yung spindle valve. So dito sa baba, binalik namin yung valve set dahil okay pa naman. Saka nagpalit ako ng seal ring dito sa baba, tapos o-ring naman dito sa taas. So dito naman sa piston nya, pinalitan ko rin yung mga o-ring nya. Tamo nga dito sa o-ring sa loob, saka yung seal ring pinalitan ko rin, at saka yung seal guide ring. Ito bago to. Pati itong dito sa dito naman bago tong o-ring. Yung seal ring dalawa bago din yan. Yan, puro bago yan ang mga luma na pinalitan namin. Yan. So ayun, binalik na natin. Ayan na.
So nilagyan natin dito. Ito yung piston guide. Kasi kung wala to, hirap ipasok itong piston na to. Hirap ipasok yan pag wala tayong special tools. Ito special tools to para sintro-sintro siya pag pinasok yung yung piston. Bali special tools to. Ito. Okay, nandiyan na yung piston. Bumaba na natin yan. Kasi kung walang guide, napakahirap to papasok. So, pangina natin para umakyat yung piston. Yan, yun. Ganon ang pagpakyat para yung lock nya abot sa taas. Yan na, okay na yan. Tapos lagyan ng takip yung lock nya. Natin dito is 100 Newton meter dito sa oil cylinder. Ayun na, dito na tayo, tapos na yan. Okay. Alright, so tapos na ang ating pag-box up ng exhaust valve at nakikita nyo na kumpleto na. At ito nga pala yung torques nyan sa mga bolt sa oil cylinder at saka yung sa safety trap nya ay 100 Newton meter ang settings. So marami pong salamat sa nanood at sana nakuha nyo yung mga idea at mga nakita niyo ang mga spare sa loob nito exhaust valve. At kung maka-encounter kayo sa barko nyo na ganito ay madali niyo nang matandaan at makukuha. Marami pong salamat. Ito po ang channel ng Ships Peter TV. Ako po ay pusong nagpapasalamat kung maklik ninyo ang subscribe button sa baba.